So ito po ang PC Center at ako pa rin po si July, ako ba yung technician. So anong meron tayo ngayon? So ito po ay video na galing sa Facebook na pinakiusap sa atin ng ating matagal na subscriber. So nagtatanong po siya ba't hindi na ako nagtuturo. So nung mga panahon yun po ay hindi pa siya nakakagawa ng solar, pero ngayon ay nagre-review siya kasi magse-set up na siya ng solar by this year. So napunta po siya daw dito kay Mr. Leonard Morales, sorry. So meron po daw wiring, ano ba ito? Ito nakalagay, solar setup wiring diagram tutorial. So ito po isang tutorial pala. So dito makikita niyo yung component niya at ngayon ay bago ko po gawin ito na ayoko talagang gawin, bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magagalit kasi ang tikon ay laging talo. Pag mali, pag tama po ay ipipraise natin si Theo. Okay, let's play. Mga boss, nandito na yung ano natin, circuit diagram para sa ating solar setup. Ito, kagusto kayo kung anong gagamitin yung model dito kasi sabi nila fake daw to na MPPT. Up. Fake nga po yan, sir. 100%. So differentiate ko lang po pagkakaiba ng PWM at saka MPPT. Yung MPPT ay maximum power point tracking with ang kanya pong efficiency ay 90 to 95%. So kung meron ka 1,000 watts without the losses, pure math lang po ito based on computation. Kung meron kang 1,000 watts, magha-harvest ka ng 900 to 950 watt hour per hour yon. Parang redundant yun. So anyways, ang PWM naman po is yung, tsaka po pala, sorry. Kung ang ginagamit nyo po ay kagaya kay sir na, sabihin na natin, harvest ka ng 10 ampere. Tapos, ang voltahe mo ay sabihin natin 30 volts yung pumapatak sa iyong PWM. So yung PWM mo, gumagamit lang ng 14.4 o 13.3. So yung 13.3, meron siyang excess na voltage. O sa 14.4, meron siyang 15.6 na excess na voltage. Ang trabaho ni PWM is hindi pababain ng kuryente. Ang trabaho niya po ay i-regulate ang kuryente. So, meron po siyang PWM controller which is nagbibigay ng signal ng rapid po yun, ng on-off, 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 on-off para makabuo po siya ng 12 volts. Yun naman po ang ibabato niya, ng 13.3 o ng 14.4 para yun ang ibato sa battery. So, sa madaling salita po, yung excess mong voltahe na which is kung halimbawa 14.4 yung ginagamit mo, yung 15.6 na voltage mo ay nagiging waste lamang o nagiging nag-heat lang po yan. Anyway, kaya wala po tayong takot dito kasi meron po tayong SPD, naka AC SPD po tayo. So kahit na po tamaan pa ng kidlat yan, ay diretso po sa ating ground. So yung groundings po natin ay yung dati, yung 6 meters na ibinaon pa natin dati. Na gumamit po tayo ng 1/0 na wire. Kasi ang easiest way na daanan ng DC o ng AC is yung mababa ang resistance. So pagbaba ng resistance, dun sa dadaan, pupunta po sa ground. So wala po tayong takot doon kasi meron po tayong protection. So ito na pong kay sir, kung malinaw yung sa inyo na PWM, bobo, MPP3, good. Price difference, malaki. PWM, 100 watts, pwede na po yung 200 watts and beyond, mag-MPPT ka na po. Okay? Pero para sa akin, okay naman kasi maaga pa, full charge na yung battery ko, mag-alas 6 pa lang. Saka maabot ng 12 no? Oh! Red flag. Amperes yung charge. Okay. 12 ampere ang kanyang ampere. Full charge. Pag full charge po 'yon, kung kayo ay pamilyar sa SNRE, yung po ang tinatawag na float stage. O yung sinasabi ko dati na kinikiliti lang yan yung battery, trickle charging po 'yon. So,
hindi na po siya nagkakarga noon. Siya po ay may charging voltage at saka may charging current. Pag full charge, charging voltage na lang, pero yung charging current ninyo o yung ampere ninyo ay napakababa na po niya. Kaya yung sinasabi po ni Sir ay hindi po yan totoo. Kasi kung yan po ay full charge, hindi po yan 12 ampere. Mga nasa 0.80, 0.50 hanggang 1 ampere. Papayag po ako doon. Pero kung doon sa kay Sir na 12 point something ampere, hindi po full charge yan. Kayabangan po yan. So meron pa po. So ang kanyang ginagamit ay 200 watts. So average po siya ng 171 point something watt hour pala. Yun na ipoproduce niya sa kanyang solar panel. So hindi po full charge yung sinasabi ni Sir. So, kung yan po ay full charge, ibig sabihin meron kang appliance na tumatakbo na nagkukonsume ng 171 watts. Yung papayag pa ako doon. Pero kung sasabihin mo na full charge ka, umaga pa lang alas 10, nagsisimula po ang charging o yung sun hour ng 10:30. So, hindi full charge yan, Sir. Wag ako. Yung iba na lang. So, diretso po natin. Charging niya. Kaya ito yung itinanti ko sa dalawa. Sa battery side at saka sa inverter side. Yan. Very good, Sir. Kasi usually pag gumagawa ako ng wiring o yung block diagram ng solar setup, magkasama ang solar at saka ang AC side, ang DC at saka AC side. So, approve tayo dyan, Sir. Mas madaling Para mabilis nyo masundan. Okay, Sir. Saka choice nyo na kung anong gagamitin yung model ng inverter dito saka sa ATS. I-share ko lang sa inyo yung diagram nito. Ito yung diagram natin mga boss. Sa inverter side, galing sa battery, dadaan yan sa MC1 circuit breaker, papunta sa inverter dito. Tapos galing sa inverter, dadaan yan sa ito, adjustable voltage and current protector. Yan siya, yung ABCP. Overcurrent, Yan siya. Tapos Undercurrent, galing ito sa overcurrent. ABCP, papunta yan sa ATS. Tapos, yan siya. Para tumalun tayo. Doon muna tayo sa wiring diagram. Sa battery side at saka sa inverter na side. So, Para battery mabilis side. nyo masundan. Saka choice nyo na kung anong gagamitin yung model ng inverter dito saka sa ATS. I-share ko lang sa inyo yung diagram Okay. dito. Okay. Yan po ang kanyang wiring diagram. So, PB, walang grounding. Body ground. O yung sa chassis niya. So, dapat po yan ay meron dyan. And then, papasok sa SPD. Tama. Lalabas ng edge ground. Okay. Tama po yan. Kagaya po ng connection natin. Kaya lang DC po yan. Kasi ang aking, AC po. Kasi yung akin pong SPD na DC ay nasa bahay nakakabit. Okay. Pumasok ng MCB. Pero yung kulay ng kanyang breaker ay mukha pong AC, assuming na yung po ay DC breaker. Huwag na po natin punahin yun kasi minsan po ay sinasabi ko na lang sa mga video ko dati na kunyari yan ay DC breaker para lang po sa demonstration. So balusutin na po natin. And then, teka lang po. So, ito po pala nakita ng ating customer na ayaw sabihin. Ng subscriber natin. So, wag na po nating patagalin at himay-himayin na natin. So, punta po tayo sa kanyang wiring diagram. So, sa electronics po, patutsadahan ko muna kayo. Meron po tinatawag dyan na, teka muna po pala. Yung kanya po ay hindi wiring diagram. Ang tawag po dyan ay mas appropriate pong tawagin niya na block diagram kasi makikita mo dyan yung orientation noong mga device mo physically. So pagkaya po nito, yan po ay breaker, ibig sabihin facing na nasa iyo. So ang left side ay positive, ang right side ay negative. So sa SPD ganun din po. So
Ito po ay positive, ito po ay negative. So ang kay sir po ay himayin na po natin. So yung PB niya, PB, corrupt. So naglabas ng dalawang wire. So dapat po yan ay nilagyan niya ng earth. And then pumasok po ng SPD, input side, tama. Then ang discharge niya ay sa earth ground na wala po ako nakita doon sa lumabas sa kanyang SPD at hindi po nakakabit ang SPD niya. And then breaker. So orientation, output. Dito po ay input side. So kay sir, ang kanya pong input side ay ginawa niyang output side. So ito po ay positive, ito po ay negative. Basta lahat na nakaharap sa inyo, yung po ay sa left side, ay yung po ay positive, ito po ay negative. Orientation. So ang kanya po ay, tandaan nyo yung ilalim ng breaker, pag nakaharap sa inyo, yung po ang output. Ito po, o yung load side. Ito po ang input side. So kay sir ay binaliktad ang input at saka output, and then positive, negative ng PB mo ay nasa kaliwa ang iyong positive, ang negative mo, ang positive mo ay nasa kanan. So yung negative na ay pumasok sa positive, ang labas oksa. Sabog ang inyong SCC. So kung ito ang susundan mo, malamang sira na ang iyong SCC. So positive, negative, hindi po natin isasama ang load. So pumasok sa positive yung kanyang negative na linya. So sabog na ang inyong SCC. Sorry, bili ng bago. So yung battery pumasok. Okay. Positive, pero siguradong sira na yan. Negative, pumasok sa battery. So tama po ang pagkaka-drawing at saka ang orientation. So, anong mali ni sir? Yung kanyang SPD tama. Pero wala siyang grounding, doon sa kanya ay wala din siya nakakabit. So, nakita niyo yung dalawang yon, wala pong wire na nakalagay yan. So kung ang illustration ni sir, ang ginagawa niya ay kung ano yung nakalagay sa kanya, so mali na po ito. So unang-una, sabog na po yung SCC niyo, wala nang pagtatalunan kasi yung positive ay ginawang negative, ang negative ay ginawang positive. So yung po pala ang napansin ng ating subscriber, kaya pilit na pinareview ito. So continue po tayo. Kaya file nyo, don't say, oh, black. And then black din ulit ako. Ang color ko ay black. Yun. Shape. Okay. Punta tayo sa AC side. Current protector. Okay. Himayin natin. Ang MCB orientation pa rin ay positive ang, kita nyo po positive, di ba? Nasa kaliwa, negative, nasa kanan. So, tama po yung sinasabi ko kanina, nasabog po yung kanyang SCC. So, palit bago. Then, pag kinabit mo ulit ng ganun, palit bago ulit. Hanggat hindi mo na itatama. So, inverter side na po tayo. Hindi ko po pinagtatawanan kasi gusto kong pagtawanan na. Pinagtatawanan ko po kasi nag-tutorial ka na hindi mo alam ang ginagawa mo. O mali ang ginawa mo, review mo na sir. Huwag mo nang habulin yung reels mo. Review ng kaunti pag may time. So gayahin din po natin na kanyang umangit tuloy ang aking ano. Oh, hindi ka kahit luma. Okay. So MCB. So positive, negative. Pumasok sa inverter. NDT, so positive, ay, so say, positive, negative, so tama ang orientation,
mali pa rin ang... Teka, para mas malinaw. Positive. Dito po pala ang net. Oh, tama pala. Ay, mali. Ako po pala mali. Ito po ay... try natin to. Ito po ay negative, ito ay positive. Kasi papaganon po dapat yung wire ko. So, tama. Ito negative. Ang problema po ay dito na naman siya bumanat sa load side. Ito po ay load side. Basta yung pababa, yung po pinoproteksyonan ng MCB, ito po ang battery. So, dapat ang poproteksyonan mo ay yung inverter. Kasi ang pinoproteksyonan mo dito ay ano? Battery. Pinoproteksyon yung battery mo doon sa STC mo na galing baliktad. And then, pumasok ng AC. So, ito po ay L1, ito ay L2. O sabihin natin ito ay common o ito ay L1, L2, neutral. So, dapat po ito ay mayroon pa rin groundings, body ground o chassis ground, pero siya po ay ikakabit sa AC grounding. Hindi na po sa DC, sa AC na po siya. And then, pumasok ng, ano ito? CPD. Ano ba ang CPD? Current protection. Okay, tapos may groundings. Okay, pumasok sa input. Good. And then, meron siyang, ano ba ito? Under protection. Under protection CP. So, good. L1, L2, L1, L2, o neutral. So, labas siya. Pumasok ng ATS. So, hindi ko na po ilalayo masyadong ATS. Ilalapit ko na. Okay, ba't baliktad? So, hindi ko na lang po pansinin ito. Tatama ko na lang. Yan. Yan ay dapat yan. Ito ay dito. Baliktad pa rin eh. Ano ba naman ito si sir? Nangangati ako sa user eh. Ito po ang neutral. Ito ang L1. Ay. L1. Marami sasabog dito. 220 pa naman ito. Tapos, galing sa BU. Ito po ang L1. Ito ang L2. Tapos, output. So, meron po siyang MCB na 20A. So, pumasok sa power monitor muna. Monitor. And then, lalabas ka ng breaker. L1, ay L1, ito nga, neutral, o kaya L2. Kita kaya, sa drawing? Ay, hindi kita. So, benefit of the doubt. Tingnan ko po ulit. AC. Pumasok ang AC. Then, lumabas si AC, line 1. Tama. Mali. Ako pa lang mali. So, neutral. Tama. Okay. So, anong mali ni sir? ATS. So, analyze po natin. Si MCB na galing kay battery ay 1000A.
So, tingnan natin kung po pwede ba si 1000A mo. Ang iyong inverter ay 3000 watts. So, para ma-support mo ang 3000 watts, divide mo sa 12 volts. So, magic calculator. Nasaan ka na? Yun. So, 100 times 12 times may glass. Mali ho, mali. 1,000 times 1.25 kasi ito po ay DC times 12. Ito na po yung max na pwede mo ikarga. So 1,500 watts lamang ang kayang suportahan ng 100A niyang MCB. Ang inverter po niya ay 3,000 watts. Kung maglo-load ka ng 1,006, supposed to be magti-trip ito. Pero malamang po ito ay hindi mag-trip kasi yung load side at saka ang input side, ito po ang input side, input ay so ito po ang input, ito po ang output, baliktad na naman po siya, ito ay galing sa battery. So sa halip na siya po ay mag-trip, kung overload ang kanyang inverter na halimbawa na-consume ng 1,600 watts, hindi po yan magti-trip. Possible na hindi magti-trip kahit yan po ay maliit ang wire o sunog na yung wire kasi ang ginamit ni sir ay maliit na wire. Kasi kung ako po dyan, ang gagamitin ko po dyan ay 1.0 o kaya 2.0 na wire. 2/0 pala na wire. So maling-mali po itong ginawa niya. And then yung L1 niya, L2, yung CPD, SPD, wala naman po nakabit na SPD na pang AC. So wala pong AC SPD. Yung ABCP, yan siya. Tapos galing dito sa ABCP. ABCP, ito po ang over-under voltage protection. So, sabihin na natin tama itong kay Sir, nakita lang po natin mali ay itong si MCB. So, gumawa po tayo ng ating. Ito po dapat ang design dyan. Okay. Tapos yung ating pen ay yung maganda-gandang pen. Pineapple pen. Yan. So, ito po yung design natin para maitama natin yung kay Sir. So, play ko lang para makita ko yung design at maitama ako ng kaunti. Papunta yan sa ATS. Sa taas. Yan siya. Madali nyo lang yung masundan. Bilis mo naman Sir, hindi ka masundan. Okay, pwede na yan. So, galing battery. So, syempre, nasa baba ang battery. Mag-drawing tayo nasa baba ang battery. Ito ay negative, ito ay positive. Then ito yung MCB ni Sir. MCB. Kanya ay 20, mali. Sorry po. 100A. So dapat ang pasok nito ay ito ang positive, ito ang negative. So yan dapat ay dyan. And then ito dapat ay so negative, positive. Nasa input tayo pumasok, input, sa output tayo lalabas. So itong si 100A, kung gusto mong habulin yung 3,000 watts, anong gagawin mo? So kung gusto mo habulin si 3,000 watts,
Ganito ang gagawin mo. 3,000 divided by mo sa 12. Divide mo sa 12. Divided by 258. So nakita ko sa Lazada may available na 258. So ang atin ay gagawin natin 258 para masuportahan yung ating inverter. At doon tayo kumuha ng linya sa input, sa output side. So positive, negative. And then yung output ng inverter ay papasok dapat muna sa MCB. So which is yung breaker mo. So ito ay L1 at ito ay L2 o yung neutral. So lalabas dito and then papasok ka ng either ang SPD mo ay nasa kabilang side o nasa kanang side, walang pagkakaiba, basta tama ang orientation mo. So SPD, ito ay AC SPD, AC, and then talon papunta roon, and then grounding, 8 ground po yan, and then itong si inverter ay may 8 ground din, pero ito po ay AC ground. Hindi mo po pwedeng i-bind dyan sa DC ground, magkahiwalay po dapat yon. Kung DC ground, kagaya po na pinakita ko sa inyo kanina, ang ating pong DC ground, ito na po, makikita ko na lang para wala nang mahabang diskusyon. Up, yan. So kung makikita nyo dito, meron akong breaker and then tumalon sa taas. So yung L1 ko, L1, yung aking L2 o yung aking neutral ay isa yung orientation, tama. And then meron po akong ground papunta doon sa ating, ayan po yung 1.0 na wire, sana'y nakita nyo. So ito po yung mga bindings ng aking ground. So doon. And then, sarado na natin itong si calculator. Ito naman ay ilipat ko muna din yan sa taas. Ikaw, ilipat ko rin sa... Teka, yan. Saka muna sa taas at abala ka. So, yun po yung ating SPD. And then yung ating naman pong MCB ay nasa unahan, hindi kagaya ng sa kanya na ihinuli. Kasi dapat po yan ay may protection na agad. Kung may mag-short, ano magtitrip? Wala. Ang magtitrip ba ay si overcurrent at sa... Well, possible po. Pero mas safe kung meron kang MCB na isa. Tapos sa MCB mo ay papasok naman kay ATS, kaya ayaw na sumulat. Ay, dito pala. Papasok kay ATS. ATS. Tapos, ito naman ay galing kay DU. DU. And then, yung output ng iyong ATS, papunta na rito kasi wala na tayong pupuntahan. Naandito naman yung iyong over-under. Naandito yung iyong pang isang ito ay yung DU mo, meron din breaker yan ha. Hindi po pwedeng walang breaker ito. Kasi yan ay galing sa iyong DU. And then, ay mali. Pati ako naglagay na sa output. So ito ay doon. Ito ay dito. Nakikita nyo pa. And then paglabas ng ATS, papasok na siya sa over-under L1 L2. And then lagay mo na yung power meter mo. O yan, o power meter. O tapos, o yun yung output mo. Out. Sa outlet mo, outlet. Oh, anong mahirap dito? Ang kay sir ay bali-baliktad. Hindi na pala kita. So, yan po ang ginawa ni sir.
So, kung susundan niyo yung kay sir, ay sabog kayo sa sira po na sira ang inyong SCC. Kasi yung output ay ginawa mong input, yung input ay pinagbaliktad mo yung orientation ng positive at saka negative. So, sabog ang inyong... So, double check ko po. Baka ako'y mali lang, nakakahiya pa. Tingnan ko ulit. Bago ako magpaalam, tayo po ay 30 minutes na buburatan. Sir, pakita mo na. Pakita mo na, sir. Pakita mo na. Play ko na nga lang. Hindi nila fake daw to na MPPT. Pero para sa akin, okay naman kasi umaga pa, full charge na yung battery ko. Pagka nasisis pa lang. Saka maabot ng 12 yung amperes yung charging niya. Kaya ito yung itinanti ko sa dalawa. Sa Okay, double check. PB, positive. Positive, negative. Pumasok sa SPD, tama. Lumabas sa earth ground, pero wala siya nakakabit na SPD. Wala din siya grounding. Ang PB ay hindi naka-ground. And then, ang nakaparallel, pumasok sa line 1, pero output sa load side. Ang input niya ay ginawang output papunta sa SCC, and then nagbaliktad ang orientation. Tama nga ba? So, positive, babalbalin. Okay. Mali na. Mali na po agad. Tama ho ako. And then, sabog na sabog yung SCC. Then, ang battery, orientation, tama. Positive, negative, pero sabog na. So, hindi na rin gagana. So, pag-flip mo nung switch, kapag flip mo ng breaker, MCB DC breaker ng PB system mo, kasi una mo bubuhayin yung battery at saka SCC. So, i-connect mo yan, pag flip mo, okay na. And then, pagbukas mo ng PB, POXA, sabog ang iyong SCC. Buti kung may protection at hindi madadamage, ano lang yan, PWM. Okay? sa battery side at saka sa inverter na side para mabilis nyo masundan. At saka choice nyo ng PCB. So, Tapos ito, AC. So, ano ba ang orientation nito? Unang-una, hindi ito AC SPD. Yung orange, nagre-represent po yan ng DC. So, yan po ay DC SPD. So, ang input niya ay ginawa na namang output kasi tumakbo sa outlet. Ang load side ay... So, mali po talaga. Talagang maling-mali ho. So, mas maganda ho yung design natin kasi yung design natin ay nag-base tayo doon sa saan ba? So, ito. So, pumunta sa battery, positive, negative, pumunta ng MCB. Kasi yan po ay DC breaker. Nagpunta po tayo sa input. Lumabas tayo sa output para proteksyonan yung ating battery o wirings ng battery. Ang kanya po ay maliit, ang kanya po natin ay malaki. And then meron po siyang body ground. And then yung L1 paglabas ng inverter ay sa output ng input po pala ng MCB. And then nakaparallel yung SPD para kung tamaan man ng kidlat yung ating panel. O kaya naman po itong si SPD ay ililipat natin dito sa so magdadalawa ka ng SPD, magdadalawa ka ng breaker pala. So yung galing sa DU mo at may breaker ka, kailangan ay may SPD pang isa, hindi po na ilagay. So ipaparallel nyo lang ito sa inyong so yun po ang bottom line yan at napakahaba na po. So ito po ulit ang PC Center. Huwag po kayong maniwala sa akin, magtanong po muna kayo. Hindi po lahat ng sinasabi ko ay tama. So kailangan po ay marunong kayong mag-analyze. Ito po
kapulit ang PC Center at kapulit si July, ang hubad matikis. Oo, ilan lang